Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit hindi ka dapat matakot sa kamatayan? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Sabi po ay, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that had the power of death, that is, the devil, and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Ang concept natin ngayong araw is tungkol sa incorruptible. Kapag narinig natin ang word na incorruptible, ang una nating naisip is something na hindi nabubulok, hindi nasira at hindi nagiging marumi. Well, that exactly what it means in the spiritual sense too. Ang Diyos mismo ay incorruptible, hindi siya nasisira, hindi siya namamatay, at hindi siya naluluma. Eternal and holy si Lord. And what's amazing is this, kapag believers tayo, kapag tumanggap tayo kay Kristo, meron din tayong promise of incorruptible resurrection body. Isipin natin na walang sakit, walang pagkasira, walang kamatayan, walang lungkot, walang takot. Sobrang opposite ng nararanasan natin ngayon. First teaching ngayong araw is, that is just a door to meet Jesus. Nakakatakot man pakinggan ang salitang kamatayan, pero kung titignan natin ito through God's perspective, hindi siya dulo, kundi daan. Daan pupunta sa presence ni Jesus. The moment na nawala ka dito sa mundo, ayon ka na agad sa harap ng Panginoon. Hindi mo kailangan hintayin ng matagal, it's instant. Kaya dapat hindi tayo matakot. Instead, we prepare ourselves spiritually. Kasi meeting natin ito with your Savior. Ang second teaching is, death is not the end, but the beginning. Minsan, ang feeling natin kapag may nawala, tapos na. Pero sa totoo lang, it's just the beginning of eternal life. Yung totoong buhay na walang hanggan. Lahat ng struggles mo, lungkot mo, sakit mo, mawawala lahat yan. Magigising ka na lang sa isang reality na puno ng kapayapaan at kaligayahan sa piling ng Diyos. Ang last teaching is, death has been defeated by the life of Christ. Si Jesus mismo namatay, pero hindi siya nanatiling patay. He conquered death, at dahil dyan, hindi na siya nakakatakot para sa atin. Para bang, oo, darating ang kamatayan, pero hindi kanya kayang talunin. Dahil may buhay ka kay Kristo. Yun lamang po.